Episode 89 na tayo ng magandang dilag mga kapuso, araw ng Biyernes. Sinisiguro nga talaga ni Jared na okay na nga ang kalagayan nito ni Gigi. Samantalang sabi naman ni Gigi, okay lang ako Jared. Alam mo ba bakit hindi mo tanungin ng kuya mo? Kasi panigurado, mga tauhan niya ang gumawa sa akin nun para i-hit and run ako. Sabi naman ni Jared, Gigi, alam mo naman na wala na ako sa Elite Squad. Humiwalay na ako sa kanila. At saka, siya nga pala, lalayo na rin ako sa'yo. Sabi naman ni Gigi, kahit ano bang gawin mo sa akin Jared, wala na akong feeling sa'yo. Saka ba, ano ba kasing ginagawa mo doon? Ba't ka nandoon? Sinusundan mo ba ako? Ini-stalk mo ba ako? Sabi naman ni Jared, nandoon lang naman kasi ako kasi umaasa pa rin ako na nababalikan kita. Sabi naman ni Jared, Gigi, itutuloy ko na yung triathlon ko sa ibang bansa, sa States. Pupunta na ako doon. Nasa sa iyo yun kung pipigilan mo pa rin ako. Basta, ito lang masasabi ko sa'yo Gigi, may feelings pa rin ako para sa'yo. So sabi naman talaga ni Gigi, asa ka, akala mo ba patatawarin pa kita? At akala mo ba pagbibigyan pa kita? Hindi no? As if naman na may pakialam ako sa mga desisyon mo sa buhay. So sabi naman ni Jared, alam ko na hindi mo na ako mapapatawad. At alam ko hindi mo na ako mabibigyan pa ng second chance. Pero humihingi pa rin ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa ko sa'yo. Hanggang sa umalis na nga si Jared at hoping siya na sana mapatawad siya ni Gigi balang araw. Samantala, kinumpronta ni Jared yung kuya niya. Sabi naman ni Jared, Kuya, alam ko na ikaw ang may kagawa nito kay Gigi na ipasagasa siya kanina. Sabi naman ni Magnus, ano Jared, napanood mo na ba yung scandal? Ngunit iba yung iba yung presensya ni Jared. Kasi kinumpronta siya, sabi ni Jared, kapag sa oras na malaman ko na kantiin mo pa rin siya, isisiwalat ko lahat ng mga kahayupan na ginawa mo. Sabi niya, So sabi naman ni Magnus, sige subukan mo lang. Kapag ginawa mo yan, kalaban na rin ang turing ko sa'yo kapag kinampihan mo ang babaeng yun. Binalaan niya si Jared. Samantala, pinuntahan ni Sophia si Gigi. Sabi niya, bakit parang low energy ka yata? Ano ba nangyari sa'yo? Sabi naman ni Gigi, kasi po Tita Sophia, na-stress lang talaga ako sa mga nangyari po maghapon. It's time para isiwalat ko na talaga ang totoong mukha ng kabit ni Magnus. Sabi niya, part 1 daw. Ito daw yung part 1 ng serye. So, ano kaya itong pinaplano niya? Talagang mautak mo si Gigi, Ang haba talaga ng plano niya, May mga plan B siya, may plan C, marami siyang plano. At talagang lahat ng plano niya, tinutupad niya, ginagawa niya. Ang husay Ang husay talaga ng yung plan making niya, di ba? Samantala, yan, naghihiwa ng tinapay itong si, Riley. O parang karne yata ito dahil sabi niya hindi daw umuwi si Magnus kagabi. So panigurado pumunta raw ito sa kanyang kabit. Pinipigilan ni Allison, sabi niya siguro naman hayaan na lang natin siya, 'di ba? Kumbaga parang nililigtas kasi ni Allison sinesegue niya yung usapan. So hindi talaga nakikinig si Riley, sabi niya Allison, magpapatalo na lamang ako sa kabit niya, ganun na lang yun. Hindi ako magpapatalo, lalaban ako. Dala ko ang asawa. So meron nag-text sa kanya, may nag-send ng private link at nakita niya na ang balitang ito ay tungkol nga kay Magnus at sa kabit niya at meron ng mukha. Nagulat si Allison, kinakabahan. So naitarak niya yung kanyang kutsilyong hawak kasi makakapatay talaga si Riley. At nakita nga sa video na mukha ni Blair. Sabi niya, ano si Blair? So hindi rin makapaniwala si Allison kasi alam niya siya yun Bakit si Blair ang nandoon? Sabi niya, kaibigan ko siya. Matalik ko siyang kaibigan tapos ito lang gagawin niya sa akin. So sabi niya, hindi ako makakapayag, pupuntahan ko siya. So pinapanood na nga ni na Gigi, yung pangyayari. Hindi talaga sila makapaniwala. Bakit nga naman si Blair yung nandoon? Sabi ni Luisa, diba si Allison nung nandiyan? Ba't si Blair? Sabi naman ni Gigi, it's 2023 na ngayon. Siyempre, nakipag-usap ako sa isang IT expert. Humingi ako ng tulong sa kanya na i-edit yung fabricated na video. So, ibig sabihin, gumamit siya ng deepfake software para ipatong doon yung mukha ni Blair sa mismong mukha ni Allison. Kaya ayan, si Blair na ngayon ang napapanood natin ngayon. Kaya sa ngayon,
maghanda na lamang tayo ng popcorn sa kamani dahil hihintayin na lang natin yung pagsugod ni Riley kay Blair. Hihintayin na lang natin yung mga susunod na kabanata, no? Sabi naman ni Donna, ang galing naman. Sabi naman ni Sophia, napabilib mo kami, Gigi. Yun, ang galing talaga ni Gigi, talino, no? So, mangyayari, meron talaga siyang pinaplano kay Allison. Pinaglalaro niyang Elite Squad eh. Gusto niya kasi talagang tuluyang masira ang Elite Squad. Sa pagkakataon to, ligtas si Allison. Dalang masisisi ay si Blair. So, sinugod na nga ni Riley itong bahay ni Blair, yung bago niya tinitirhan. Sabi naman ni Allison, wala rito yung kotse niya. Nakita mo naman, saka nakasarado yung pinto. So, ibig sabihin, wala siya dyan, sabi ni Riley. Baka nagtatago lang siya sa loob. Blair, lumabas ka dyan. Sabi naman ni Allison, wait lang, tatawagan ko si Blair. Okay, alam ko na ang location niya. Alam na natin kung saan siya mahahanap, sabi ni Allison. Ayun pala, pinuntahan ni Blair yung kanyang kliyente na magpapagawa ng wedding gown sa condo unit. Samantalang itong janitor, nakikichismis, no? Pinapanood yung iskandal. So, habang katawagan ni Blair yung kliyente niya, napapakit na nga siya sa condo unit nito, nailang siya dahil pinagtitingin na siya ng dalawang lalaki. Ano yan? Ano yung pinagtitinginan niyo ako? Kinuha niya yung cellphone, hinablot niya. Sabi niya, that's fake, hindi ako yan. Kitang-kita naman na magkaibang katawan namin, no? Ang babasos ninyo, tigilan nyo nga yan. So, biglang sumugod si Riley, Blair, tinuring kitang kapatid, ha? Tinuring kitang kaibigan. Tapos ganito lang igaganti mo sa akin, traidor ka, sabi naman ni Blair, no? Nakita mo naman sa video, mas sexy pa ako dun sa babaeng yun. Halata naman na edited eh, hindi ako yun. Riley, alam mo ba matalik tayong magkaibigan, di ba? Ang layo na ng pinagdaanan natin, hindi ko siya magagawa yun. Sabi naman ni Riley, kinuhog mo yung magkapatid. Nilayuan ka na ni Jared, kaya ngayon, pinunterya mo ngayon si Magnus, yung kuya. Kasi meron kang mahihita. Teka, ano ba mahihita ko kay Magnus? Hindi ko kailangan ng pera at kayamanan ni Magnus dahil kaya ko maging matagumpay ng ako lang. Nakita mo naman, di ba, successful ako sa buhay. At saka mapagkawang gawa ako. Sabi naman ni Riley, no, come on Blair, wag na nga tayong magpaligoy-ligoy pa. Sabi naman ni Blair, no, ikaw, hindi ka na nga maganda, bobita ka pa. Suggest ko lang sa'yo, Riley, no, hanapin mo ang totoong kabit ng asawa mo. Kaya ka kasi iniiwan kaya ka pinapatang kasi losyang ka na sabi naman ni Riley, no, at talagang mas matapang ka pa, ha, kaysa sa akin. So, yun na nga, talagang napuno na rin si Blair kaya sinagot na nga niya si Riley kasi nga hindi niya maatim na tinatawag siyang kabit. Inaakusahan siya na hindi naman siya talagang totoong may gawa. Samantalang sabi naman ni Blair, Allison, tulungan mo nga ako dito. Si Allison, wala, steady lang. Parang poste, hindi na nga siya tumulo hanggang sa sinampal na nga ng malakas ni Riley itong si Blair at lumaban din itong si Blair. Siyempre, palaban to eh. Si Blair pala ang mas malakas sa mga Elite Squad girls, no? Ayan, sa pagkakataon to, natalo si Riley. Dahil kumuha siya ng map. Ayan, no? Kumuha ng map to si Riley. Ngayon, nakabawi naman si Blair. Kinuha niya yung map bucket. Yung laman nun, ibinuhos kay Riley. Diba, nakalamang siya. Sabi niya, no? Ikaw, huwag kang tatanga-tanga. Sabi niya, no? Hanapin mo ang totoong kabit ng asawa mo. At saka ako, kaya kong mabuhay ng ako lang. Sabi niya, no? Kasi nga talagang sinisisi ni Riley itong si Blair na talagang kabit talaga ito ni Magnus. Hanggang sa natigil na yung pag-aaway nila dahil nga inawat na nga sila ng mga gwardiya para umalis na nga sila para hindi na nga gumawa ng iskandalo. Sabi naman ni Riley, hindi pa ako tapos sa'yo. Friendship over na tayo pero ang war natin ay hindi pa tapos. Babawi ako sa'yo, hindi pa ako tapos. Diba? So talagang sabi naman ni Blair, friendship over na. Sabi niya, sumakat ang ulo niyo. Samantala, pinapanood na nga ni na Gigi sa ni Donna yung pangyayari. Tuwang-tuwa sila. Sabi naman ni Donna, kita mo, ganito pala makapag-away yung mga mayayaman. Hindi nila inisip yung mga tao sa paligid nila, hindi na sila nahiya. Ang sabi mo, Beshi, para sila mga palingkera. Okay. O, tingnan mo itong mga comments, nakakatawa itong mga comment dito ng mga netizens. So, basahin mo. Yun nga lang, na-istorbo sila. Dahil bigla na lamang may notice kay Gigi at
umiwas muna siya kay Donna para basahin ito dahil text messages pala to ni Jared. Hi Gigi, mamayang gabi na ang flight ko. If there's any chance na may natitira ka pang feeling sa akin at willing na makipagkita sa akin, di ba? Hihintayin kita dito sa airport. Yun ang sinabi niya. So sabi ni Donna, Beshi, sino yung na-text sa'yo? Sabi niya, wala. Si Eric lang. So ito na nga, kinukomfort nga ni Allison itong si Riley. Sabi niya, Riley, pwede ba nga mag-move on ka na lang? Kalimutan mo na lang yun, sabi niya, no? So hindi talaga pumapayag tong si Riley. Sabi niya, hindi. Ano yun, ganun-ganun na lang? Pagpapatalo ako? Tapos pagtatawanan na lang ako ng kabit ni Magnus? Sabi niya, no? Tapos sabi pa niya, maraming salamat sa iyo, Allison. Ikaw na nga ang best friend ko kasi nandito ka para i-comfort ako. Kung tutusin, wala ka dito pero nandito ka, nagstay ka sa akin, sa tabi ko. Sabi niya. So sabi naman ni Allison, pakiusap niya, hindi naman sa kinakampihan ko si Blair. Ang sa akin lang, nangihinayan ko sa pagkakaibigan natin, pares kayong importante sa akin. Samantala, nasa airport na nga tong grupo nila, di ba? Yung Sabertooth, di ba? Yung grupo nila. So nagkita-kita na yung mga magkakasama sa triathlon. So sabi nung coach nila, may hinihintay ka ba, Jared? Wala. Kasi palingon-lingon si Jared eh. Hindi niya maaninag si Gigi dahil hindi nga niya makita. Yung pala si Gigi nagtatago at palihim siya pumunta ng airport. Diba? Minamasid niya si Jared. Nakalingon siya sa malayo. Samantala, patuloy pa rin talaga umiiyak ng si Riley. Dahil gaganti raw talaga siya. Hindi raw siya titigil hanggat hindi nasisira ang image nito ni Blair. Diba? Yung pangalan niya. At ito namang si Allison, playing safe, diba? Gumagawa talaga ng paraan para tuluyan na nga mag-move on itong si Riley at na nga, hayaan na lang yung ginagawa ni Magnus. Kasi si Riley kasi, talagang palaban siya eh. Ito naman si Allison, palaban din. Pinaglalaban niya yung pagmamahalan nila ni Magnus. Hindi niya talaga kayang pakawalan. So, ito namang si Jared, wala na talaga siya magagawa dahil wala talaga si Gigi, hindi talaga si sinipot. So, oras na ng flight nila hanggang sa umalis na nga sila dahil bukas na yung pintuan eh. So, tumatakbo tong si Gigi at wala na lang siya ibang nasambit kundi Jared. Hanggang sa napaluhan na lang siya. Dahil meron pa rin talaga siya natitirang feelings para dito. Samantala, nung papasok na ng kwarto si Allison dahil nakauwi na nga siya ng bahay, tinitigan siya na masama ni Jada ng kapatid niya. Sabi niya, ba't na ganyan makatidig sa akin? Ate, talagang itutuloy mo pa talaga yung pagiging kabit mo kay Kuya Magnus? Pwede mo namang ihinto na to eh. Pwede mo namang makipagkalas ka na sa kanya. Alam mo, hindi naman yaman ang rason para maging kabit ka niya eh. Malapit na rin akong gumaraduate, makakatulong na ako sa'yo. Sabi ni Allison, no? Jada, ako pa rin ang panganay sa magkakapatid na to. Kaya ako pa rin ang gagawa ng paraan. Saka hindi lang naman pera at kayamanan na pinag-uusapan dito eh. Mahal ko si Magnus at kaya kong ipaglaban ang pagmamahala namin dalawa. So itutuloy mo talaga. Paano kaya ate kapag nalaman niya ang tinatago mong sikreto? Mamahalin ka ba kaya niya? Sinampal ni Allison, sabi niya, no, wag mo nang maulit-ulit sa akin yan. Ayoko nang maririnig pa yan. Tandaan mo. Sinabi ni Allison hanggang sa umiyak nga tong si Jada. Samantalang tong si Blair, tumawag siya ng isang IT expert. Pinatuloy niya sa kanyang bahay. At pinapareview nga yung fabricated na video. So sabi niya, paano nangyari yan? Sabi ng IT expert, maaring gumamit ito ng deepfake software para i-insert yung pagmumukha mo. Halata naman talaga na na binago eh. Pero hindi ito madaling gawin. Mahirap din ito, sabi niya, no? So, meron na ba kayong alam kung sino may gawa sa inyo na to? Sabi ni Blair, no? Alam ko na kung sino, kundi si Gigi Robles. Samantala, itong mga magaganap sa Lunes o sa susunod na linggo, mga kapuso, hanggang sa ngayon meron pa rin talagang feelings itong si Gigi at pilit na nga talaga siyang pinabubura ni Atty. Eric kasi makaka-istorbo ito sa mga ginagawa niya. Samantala, nalaman ni Eric na nagpabook ng flight itong si Magnus para sa 3 ticket kasama si Jada saka si Allison. So meron silang pinaplano. Sabi naman ni Sophia sa ni Luisa, dapat nga naman siniwalat na ni Gigi yung totoong kabit nito ni Magnus. Paano nga naman mag-aaway pa si Allison saka si Riley? Ngunit bago sila makaalis ng bansa, isisiwalat na ng ating bida dahil eto na ang final round ng kanyang pakikipaglaro sa Elite Squad.
Kaya yan ang wag na wag nating palalagpasin dahil last 2 weeks na lamang ng magandang dilag mga kapuso. At dito na po nagtatapos ang review and recap para sa araw na to. Kung bago ka pa lamang sa akin channel, please like and share this video on your social media platforms. I-click mo na rin ang subscribe button at notification bell icon para lagi ka updated sa mga episodes ng magandang dilag and other GMA shows tulad nito. Happy weekends mga kapuso. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless us all.